Kita daan na kayo. Maka ito, agree, handa mga magpagaan. Yung panunod kayo kanilatan. Kita kayo sulit. So, at that ito yung words na maawatan kayo as we go on with our lesson, iti chapter 5, iti libro, iti Matthew. Iti verse 43 hanggang 48 kat enemies. Anya iti enemy tayo. Sino iti enemy tayo? Ako na nagawin dito eh. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you. So sino dagito ita nga enemy? Di ako eh, enemies. So bakit ikunayo nga iti enemy tayo kag the devil, so you love the devil. So ano hindi mag-expound nga kasta, kapunta agbiro dahil hindi kung kuna tayo nga text. Oh, love your enemies, so the devil is my enemy, so I love the devil. Biblical yun ha, may text yun, pero is it within the context of the scripture? Hindi po. So kung na kayo, anyone can pick up a verse and say it is biblical, it is in the Bible. Yes, that is true, but it is within the context of the book. So we're going to understand kung sino dagito lang ang enemies. And then, another word. Labasan tayo lang dahil tayo. Swear not at all. Verse 34. Swear not at all. Neither by heaven, for it is God's truth. So kada kayo nga babanasan, saan kayo nga mamatpati na may baga, amon niya ako Diyos. Oray, hanggang naman ito po saranda na ito eh. Pati magbalik kayo kay bagada, da kayo ta makikimong kayo, amon niya ako Diyos. Diba? Kunada kada kayo, sika, taan mo nga mo diya Bible mo, hanggang agad ating garit isang school, hanggang agdeng-deng, ipanunod mo lang kat na isarakan ka, hun nga at paiso. So we'll just believe nga, amon niya ako Diyos. But we are forbidden doing so. Ako na kayo dyan. Let your communication be yes or yes and no or no. There is no such thing as it depends. Kamasasarap ka na dito na young people, ito siya, sino man pala kayo madamdaman. O, sino ti sumurot? Ano kada kayo non-committed because your answer is it depends. Nung tilakat mo, ada ka. Nung nagatilakat mo, awan ka. So in short, kahit ang asawon, jay may papan iti ministry is not your priority. Iti priority tayo gaya, no awan ati umay in between it, then umayak. Nung ada iti umay, ay anak na makaumay. No, dahil iti mas importante nga bigla na may schedule. So dahil ito na iti manang kapatid. So kita pero I've been analyzing iti biyag itong galway sa katakayukan. Kasi iti biyag kayo. Dahil kita bigla na umay nga kastoy, din mauawan ka. Why? Because you have never been committing. Kasi kung na nagawin ito, let your yes be yes and your name be nay. For whosoever is more than this cometh of evil. Tingnan niyo yung more than this. Standing in between them. This is yes and this is no. And you are both standing in them. And yet, you are playing it safe. And we cannot play it safe. If you are supportive, support. If you are not supportive, don't ever say, kasi galing pastor, umay daw niya, tibagbagayo niya. Makita mo lang, reaction tayo. Yan. Whatsoever is more than this cometh of evil. Another. Marami ito. Divorce. Yung mga pastor, kaya mo may isa, dua, tanlo. Upat. Upat yung pa pastor, iti-guilty dito eh. Instead nga panawan na isimbahan saan katirasunda, Romans chapter 10 verse 4.
And yet, Jesus Cristo is very against it. Ada lagi bimbruga. Yung problema, nagbabak ng bimbruga eh. So, kung nagitigan ng pastor, some of them will travel through and through sa Malubungan. Unity family that is not founded according to the Word of God. Divorce. Kung Diyos usaranda na, ang grasya niya po Diyos. Asuwang ka na kayo, siguro friends, you should have Facebook, argument kayo, ganyan, be careful sa masabi ko sa inyo. Be careful kayo, i-comment you sa Facebook, but because you can be partaker of the evil deeds. Nawagan yun. Any individual can appear so holy in their social media, can post anything, and if you will be there and agree and say amen or praise the Lord or anything else, you are as guilty as them. Social media lang yung pastor, bakit? Hindi nyo ba alam ng pinakamalaking source ng kasalanan ngayon ay sa social media? So, uray na dito let us discipline ourselves. So, i-discussion tayo tanda. I hope we can be able to finish it. It's verse 21, 26, and if we can go on, ay nayon tayo dito 27 hanggang 30. So dito iti banag nga pagtuunan tayo ng pinaka-sentral na amin dito all throughout the Gospels, Mark, Luke, and John, is that verse 17, 18, 19, 20. Kaya ito iti pinaka-pundasyon iti New Testament. And later on, makita nito yung apay na una kada kayo, nga may isang mga baptist, saan ka mabalin, attend iti charismatic, saan ka mabalin, nga makikimong iti Seventh-day Adventist, minukapunta, what ti simbahan, diyan yun, simbahan lang ngay at the Iglesia ni Cristo, and then you can attend there. Hindi po. Kaya nagalutan tayo iti Baptist, na membro nila ito yung simbahan, Ipanto Bible Baptist Church. Kasalanan nga Baptista na. And they are even proud. Magkatatindan tayo ni charismatic or free believers or NIPGs. Kaya lakay nga nasulwiningang inikalman asimple ka, di pagkatakindaran na pangana, pinmana ba kung di katuloy mo pasto? Anak mamamati, di pagbagan kay pati. Hindi pagbagan na yan, di pa nag-asawa. Binwintin na iti sinibasi, ang iso daw di katuan ng ma-accuse, iti basol, wala na iti. So, yan ipagigibin mo, matang na dyan, simple sudan kita, isutok mo. Diba nila mga pumini, kaya missionary din ito, hindi, makikip ka, wul-wul. So, ano na, ito'y na matatakot at dahil di matlaw na nga sa bali, kaya ikos na isuda, tapno agpirok iti mayat, saan lang nga dyan medyo mayat, surutan tayo dyan talaga nga mayat. Amen. Problema kada tayo data. Actually, handa yung amuting mayat eh. Iti mayat, gamit kada tayo jay umayayon, iti kayat tayo. Nakanta ka nga pagananon ni pastor, nakanta nga panpansinan, jay mali nga aramid mo, jay baso mo, jay ugaling ka style mo, mayat iti kadiay, mayat yung mga magiging mo, jay, nakanta nga pagananon ka kami. Hasta iti CCF. Sino jay pastor iti CCF tata? Nagado iti baptist nga pupos kinyanan. Stupid. Tayo na, tansi. Peter tansi, sabi din. Be careful kayo because
They acquire members because they do not attack, lust, sin. They are all after a godly character and godly attitude. So, awanan dagito na. Dagito na kakabsat, iti problema within the Baptist community. Pastors are afraid to speak the truth because maputunda na maawan iti libro. So, I tolerate that yamin just to maintain numbers in the simbahan. Mawatan yun. There are no more discipline within the Baptist churches today. Bagang doon, may papandeta divorce. Manong na pastors, hindi ako, they are divorced. Hindi yan nagkasabada dyan ikot tipon dito. Hindi ako na yung Bible. Qualification for bishop and an elder. Ano sabi doon? Pero dinagdagan nila at any given time. Hindi ko naman pinagsasabay, pastor. Ano yung kastoy na? Ano kasi i-practice na gito, how much more iti membro? Nung hante ko nga mo. Kamuta lang katagitid ng pastor, agkas kasabada, nakaliktay da, sikat da, baknan da, isang nga kayo makigim-gimong, and we support them. Be careful. So kung nakadakay, you must know your Bible because when you know your Bible, you will have that discernment to know a certain fellow. So dito kakabsat, mga pa'y nang baga-baga kada kayo, maamuan kayo lang dito sa saon niya po Diyos, awan di problema dito simbahan. Kaya di problema dito yung mga kayat nga lalo dito, sa tayo mga kayat nga maawakan dito, kapuna ta, nga pupuno iti tradition, wino doctrines, iti puso kung panunod tayo, nga na-feed ka na tayo, hindi nakikindimong tayo without even searching the scripture. Iganyan ako. Mga young people. And very proud of my God. I will baptize kami, na kami iti sikat, na kami iti gusto. And yet, I do not know mostly about this scripture. Kung ano ito, hindi ka po nakakabsat na masakol ng adalo dito sa Saudi ako, masakol ng basahan tayo, doble-doble ito yung adalo dito. Amen. Kano isuday ito iti makitag gayang kada tayo, iti nasaya at nga biyag, kanakbalin nga acceptable kanya po Diyos, napay nakakaisura iti pangipagpatiyan tayo. Nag-relay tayo lang nga, namatiyak ni Kristo, actually no, adalin ni Kristo, He is the Word. Isuna dyan sa niya po Diyos na nagbalin nga tao. Mawalan tayo, and he that believe in Christ must believe His Word. Must accept the Word. Only then na mavalue ni asino ni Kristo because you know His Word. Kaduang kadatay, kamu tayo kini Kristo na tayo sa hospital bayo, that's it. So awan tayo lumaki, kada dito the religious but lost ang mga siya pagbanagan iti tunggal maysa. So we have here the continuation. As we study this scripture, we have found out that the typical reason excuses to invalidate Jesus' statement on Matthew 5:17. They, not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. You surrender could get Paul's statement in Romans 10:4. For the end of the law is Christ in righteousness. Ito ang sabi kasi doon. So kamo dati ang amin, nag-end ang jelo. Pag napagadalan tayo, the last meeting nga iti end is from the word telos. And the word end is just one of the many definitions of the word telos. Because the other definition of telos is the purpose, the goal, the aim. So kung iyon sana yung ginamit doon, the purpose of the law
is Christ in righteousness. Ganun sana, then, sumali niya kung kada kayo niya, agree lang tayo lang, but later on makita no, kasi kita nga, hindi kasi tiyak analyze. Ang analyze kayo di may isang versikulo, but makita nga dahil di may kontra. Dati sa kanya, medyo, kontra kayo di may isang verse. Jay, rumrumori jay nga reasoning mo, window jay panangaksiptar mo, ti kahit na nasaon, is not right. Dapat na itisasaon niya po Diyos dito Biblia, awan iti disagreement, awan ti conflict. Matarusan tayo. Because nung kasi ganit understanding tayo, Romans 10:4, we take it as it is, then it goes against with the statement of the Lord Jesus Christ. Right? Unless, ang mga akseptaran dyan, Matthew 5:17. Nga muna na dyan, I am not come to destroy, but to fulfill. And then it went on to say, for verily I say to you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So hindi lang isang verse yan. Sinuport pa yan ng verse 18. And then it went on to say, whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men, so shall be called the least in the kingdom of heaven. Yan na. Pumapasok na yung doctrinal principles of lesser and greater in the kingdom of heaven. And we are going to understand that as we finish the book of Matthew. Ano ba yung least? At ano ba yung great in the kingdom of heaven? Dato na tayo in theology na uray list tayo lang sa kingdom of heaven. So, the law has no bearing with them because in qualified Yesu Cristo din nila, isubad yan din yan na nasa ulan. Ako na dyan. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Dito yung lahat at maawatan tayo, actually diyan eh. Sino dagito yung dangal list mo nga in the kingdom of heaven? The scribes and the Pharisees. And in the following passages, anong sabi ni Kristo? Woe unto you, scribes and Pharisees, reserved in the damnable hell. Hell, fire, lake of fire. See? Iso ano kita yung dyan list in the kingdom of heaven, handagayam actually na part in the kingdom of heaven. Ngayon, ano tayo iti-teorya na uray list tayo lahat, uray tayo wajay grade, ibalik. Knowingly, kung na nito, unless i-exceed mo iti righteousness, iti scribes and Pharisees, which are very detailed na dito na may papan iti law. So, kung nito, the question is, makinig kayo, whose church are you? Kung namimili ka, Matthew 5:17 or Romans 10:4, whose church are you? Most Baptist churches today are founded by the principles and doctrines they derive in the book of Acts and in episodes of Apostle Paul. That's why the term and point that they are the New Testament church. There is nothing wrong with that. But what is wrong is, since we are New Testament church, we do not believe in the Old Testament. Diyan papasok ang mali. Kasi yung original na New Testament church, makinig kayo dito, ang scripture na ginagamit nila is the Old Testament. Yung church sa Jerusalem, ano yung Bible na ginagamit nila? Ano yung scripture na sinabi ng Panginoong Kristo? It's the Old Testament scripture. Not until 3 to 4 centuries later na lumabas yung New Testament. Kaya huwag kayong pauuto sa mga nagsasabi na dahil daw sila yung New Testament na lang ang gagamitin. Yung original na New Testament church, ang gamit nila ay Old Testament scripture. Mawatan nyo. Baka makasausaw na kayo, kaduwang ka na kayo.
Because that time, iti doktrina na nagimula, iti kapanunutan tayo. And when that was being told to us, we never asked or their question. Kasi yung nagtuturo din yan, galing sa Bible School eh. At yun din yung na-fit sa kanila eh. Only to find out, ito pala. Na-touch tayo na tayo, iniingatan tayo, iti origin, iti Bible. Dahil iti lessons tayo all about the Bible history. So naapay gano'n, ngayon invalidate the data because nagito'y nga laws and commands. He said that we are not bounded by the law. So okay lang kinyada, iti, ada iti adulterer na pastor, fornicators na membro, and mind you, even Apostle Paul, kung na church at Corinth, church at Ephesus, stop fornicating. The old nature is passed away. Bring in the new nature that is in you. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul eh. Yung iti doktrina gamin, ito iti nagsakit, iti doktrina eh. Nasapay kung matamawatan niyo. We choose what is good, we pick it up. What is bad for us, we don't get it. Ang kaya pati nga mas daw, kakaduan ka na tayo mga Bible Baptist. We uphold the law of giving, which is being taught in the Old Testament. Pero yung ibang laws, invalidate tayo. Have you ever wondered? Have you ever asked yourself? Apa yung ada kami, ada iti tithing, ada iti first fruit, ada iti sacrificial offering me. That is in the Old Testament. Kada iti argument, kay parwarda iti debate, may papan iti giving simbahan. Bas pasalap, jetred, nagado iti Baptist pastors that they cannot answer. So nag-comment ako dyan. Sinabi ko na yung scripture na ginamit ng New Testament Church is the Old Testament scripture. Walang nakakomment kahit isa. Nagigil sila. Because that's the reality. Yun ang katotohanan eh. Nagyayabang-yabang yung mga church leaders natin. Ang gagaling nila patungkol sa mga pag-expound ng isang versikulo, ang dami nilang sinasabi. You can speak countless hours trying to defend the Baptist distinctive, pero pagdating sa mga ganyan, wala silang masabi. Bakit? May mga Baptist na hindi naniniwala kasi sa giving eh. Saan sila naniniwala? Sa giving. Dahil tayo iti may gapuna, kung nagkaroon ka na kayo, iso nga nagay background iti kaduan nga pastor dito, yung saluduan niyo. Pagpapada kami amin, makasapol kami ti kwarta. Yung tinay dumaak tinyaga, hanak na mukhang pera. Nawatan niyo. Nawatan niyo, church. Ay so that they can change their fellowship. They can change their church. They can change anything just for the green money or the dollar. Dahil tiga po na kakapsan. Ano nga tisabihin na dahil tanga ministry? No, agtartaray lang dahil tanga ministry, kapo iti kwarta. At mission ka lang, kapo iti support. Tinalagot yung kasama missionaries. Kaya las pero ka natin darat kay lamang ka halos makasangit yung mga ibaga nga he is no longer in fellowship. Iti church ka nagapuan ng what? Because of doctrinal differences. Kung kunana, I've been struggling all my life. Ano ka madalaman? Kasi kung nga di Kristyano, ang mga day, ako nga may give up the get ako because agri-relay ka, gapu iti kwarta. Itagan iti pastors na agamos. Aduan ka Baptist pastors, basta dami. So let's go back. Whose church are you? First is, are you from the Church of Christ or the Church of Paul?
karamihan ng mga churches ngayon, they are the Church of Paul and they are not the Church of Christ. Bakit? Because invalidate that data Matthew 5:17 in favor of Romans 10:4. And declaim that Christ is the head of the church, even though it's not Him. In practice, in principle, it is Paul. Actually, because in bilang na nabilbilan na statement ni Apostle Paul, no apa na nagbalin na kasta because of dispensationalism. Be careful kayo because many books have been written because of dispensational theology. That each and every dispensation, God revealed Himself. And God gave a different gospel in each and different dispensation. There is only one gospel. Amen. Amen. Kayo, nabaybay kayo mga Kristiyano, kami pa lang namudag ito eh. Apay nga hanyo mo because ano nga kayo naalala. Ano dati kay Sister Dita, ay magpagana nga iso na namati. So, ay nagagaspol, tipin natin. Believers are forced to choose between Matthew 5:17 and Romans 10:4. So yun ba? Ito ba yung objective ng Bible? Yung mamimili tayo? Kung sino ang tama, ano yung mali, at kung ano yung pipiliin natin, ganun ba? Sabi ko sa inyo, walang contradiction sa Bible. Nagkakaroon lang ng contradiction. Depende sa mga teachers na nagtuturo. First qualification, New Testament lang ba siya? And mostly naman, New Testament lang, they are anti-Semitic, they are anti-English. Could Christ overturn the Pentateuch or even the New Testament? Ang sabi ba ni Kristo, so katak niya Old Testament. At dati dito yung mga barbaro nga may surong patakal sa gudang, makatorturo ka. So ba't magmaganan nito eh? Nakasta di picture iti kaduan na Bible teachers na tayo. It may ni Kristo to present a new teaching. Pero very clear nito I did not come to abolish or to destroy. I come to fulfill. Kaya natin mo tayo na maawatan na ito Gapo iti mental filters. Kamong lang alugan hindi nga mayat. Iti muslim alugan ti nga nadanon tayo diya. Por pira ka mo, muna ti gagahan galagos. Kapag tati ako kung for pira, tinaduma kan simaron. Tinaduma kan jeep, arma. Sulang tayo mong malugan, sulang tayo mong mamayat. Kung ako nga, adagaya mo ti tinaduma nga mayat nga lugan. So kas jayan iti panangkita tayo. Kanya iti mayat, kanya iti mali, dipindi jay brand kan taste itong galmaysa. But it is not so. The very foundation of the Old Testament is the first 5 books of Moses, and the foundation of the New Testament is the Old Testament. So ito ko kada kayo, the illustration na dito. Ito yung mga Bible tayo. This is the first 5 books. This is Old Testament. This is New Testament. This all is Bible.
Ganyan yan. May kanya-kanyang pinaka-core. Kung nakala kayo, i-research yung amin yung statement ni si Kristo dito and you will find out that 90+% ng kanyang statement come from the book of Deuteronomy. A direct or indirect quotation from the laws of Moses. Because the first 5 books were actually what? 99% is the word of God. In the Lord God said, and the Lord God spake. Di ba yun ang sabi diyan? Haan nga perception ni Jay sa una mismo ng bagana. Ito sa bali ka lang tayo world, at binong tayo ni may med. Sabi, ato-ato di basbasahan yun. All about the Bible, but not the Bible. Kung mahirap you can finish a book, but you cannot finish the book. Since Christ is the Word, do you accept it that He is the Word? He'd be going against His own words if He abolished or embellished the Torah, the Pentateuch, or the laws of Moses. He is speaking against Himself. This Christ, if He is the Word of God that was made flesh, and He is speaking against the very words established, then He is a liar. So ako nakalakay, panunod tayo kalingaws to. Yun, unang jay, doktrina nga mong, so di papating, so ang gana tata, kastaka. Ano yung meron sa inyo? Hatred. Ano meron sa inyo? Lustfulness. Ano meron sa inyo? Lahat ng mga minansyo ng Panginoong Kristo dito, ito ang nasa sa atin. Bakit yan? Kasi nga nagiging doctrinal tayo, hindi biblical. Why did Jesus anticipate the crowd's suspicion and accusation that He was changing the Torah? Kita nyo kanina si Kristo. Nagyan yung statements na nito chapter 5. Seeing the multitude, He went up into the mountain, and when He was sent, His disciples came unto Him, and He opened His mouth and taught them, saying, kalpasan na day, blessed, blessed, and then in-inform na ito nga, you are the salt of the world, and after you, if you only become a salt, then you can be the light. And then He went on to, nag-post isuna, bago na nga, elaborate, jai, commandments. But anya jai post, the post was, or were verses 17, 18, 19, to 20. Na-anticipate na Nga ada ti accusation, ada ti suspicion. Nga iti pagkarap na ito yung natatao kung suksukatak. Jay laws of Moses, which is actually the tiny perception ni Kristo. Uray ti churches na tao. Uray ito pa niya kasangsama ng natatao na panunod na diya yan. Iso nga imbaga na diya. It did not come to abolish the law. Naintindihan natin? After mentioning and saying all these blessings, then He stops and pause and says, hey, let me just remind you that I did not come to abolish or to destroy the law with the prophets. I came here to fulfill. Ngayon kita tao tata, kasi jailan tayo, because we are indulged so much. When my doctrine is better than yours. So no wonder, nagkatato ti religion tata, nagkatato ti evangelical churches tata, nagkatato ti plastic Baptist tata. Actually, ito, yung sagot dyan. It is a form of defense that Jesus did not displease
did not dismiss or abolish the law of Moses. Rather, he came to fulfill it fully. Ano yung fill it fully? Bakit may kulang ba? To fill it fully is a figure of speech, to make it fully understood. Kasi hindi nga nila naiintindihan eh. Andyan yung scribes, andyan yung Parisios, andyan yung mga Sanhedrins. Pero ang mga ito, religious leaders sila, they all uphold the laws of Moses, pero nagkaiba-iba sila. Intindihan natin, di ba nabanggit ko sa inyo? Iba yung leader sa synagogue, iba yung leader sa templo, iba yung leader ng mga wala sa synagogue at wala sa templo. Kung saan-saan sila nagkakaroon ng worship place. Do you remember that lesson? Yung introduction ng Book of Matthew? Secondly, to remind every follower or disciple of Him or Christ that the Old Testament is still the living, active Word of God. Ilang percentage yun? 11% still ng prophecies given sa Old Testament are yet to be fulfilled. 11. Hindi pa ito fulfilled. Ang pinakaisa dyan ay yung Israel ay mabubuli. Hindi pa yan. The good and bad of tradition or doctrine. Meron din maganda at masamang epekto ang traditions or doctrine. We people were steeped in tradition. And the next statement of Jesus attacked this type of belief system. Verses 21 to 26. Ano yung steeped in tradition? Ano ibig sabihin ng steeped in tradition? Kaya you think you are safe. Kaya po itidoktrina nga mo. You think that you know everything because of the doctrine you've learned. Yun ang itong sinasabi dito. Pagka alam natin, masanga kamayatan na gaudeta, kakapsat. Kung inusan ni Apo Diyos, iti maysang hanagapo, iti grupo, iti parisyo. Nga iti pinakamaster na awan sa bali, ito saan nga ni Gamaliel. Nga pili na convert iso na Jerut, ti Damascus, anya iti kunana, I, the prisoner of the Lord. Never claimed to be the prisoner of the Pharisees. He never claimed to be the prisoner of Gamaliel. But he went on to say, I, the prisoner of the Lord. The product of conversion. Kapag kumatakas diyan tayo that we are the prisoner of the Lord, the servant of the Lord. Pero hindi. Dahil may isang nakakta, hindi ko na nandiyan. Dati sumasarunong kada kami, and I believe, anak ni Masama Security, I forgot his name, taga-Asin Road, Isunan. And nakita Isunan, the declamation contest, Ijay Lipanto, and I was listening, 4th year kami, and I think 2nd year or 1st year na, nagmayag yung declamation na eh, self, about self. You need to find out na di Jacob, oratorical speech ni Martin Luther King. The captain of the soul. Yun sana, yun. Sama. Pag nagmayat nga, iti-present na Jacob, yun, sinukatan na ito kay estudyante na, yan kay estudyante nga di ay, ako mo na nagbalin sa mga abogado di ay, inaramid na nga,
inaramid na isuna nangabak isuna because the present na jay isuna iti captain iti soul. Isuna iti makin kaya na mag-change iti destiny na. Isuna iti makin kaya na mag-itad iti mayat nga biyak para kiniyata. Nangabak isuna jay kapten jay high school, at kapten kapten high school tatak. Ang natin, biya jay high school tatak, salasana. Di competition ini dia cingkome awat kontes di pasara-sara. Kontes di debate, kontes di role, dia oratorical. Kontes di quiz bee dia dati ada jay. Kontes di math. Katanya di kontes yung tatajay, pagpatong. Sisimit. So awak kala bumababa iti oray na mga tinayan na sa oray mo nalapay na ngayon na dati tuwa man nga tawon ti high school. Adunto ti kwata, adunto ti Mr. and Mrs. nga estudyante dito. We people were steeped in tradition, and the next statement is Jesus attacked this type of belief system. First is verses 21 to 26. Anong sabi? You have heard that it was said by them of old time. Sino ito of old time? It was the ancients. The time of Moses. Thou shalt not kill. Sabi ni Kristo eh. And whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Tama ito, mag-judge ka kagad. Diba, napag-aralan natin sa Old Testament, walang prison. Walang bilangguan. Ang nagkasala, pinagbabayaran kagad. Andyan kagad yung judgment because that has been the principle of the Word of God. But as time passes by, yan, nagbalik nga humanistic iti tao. Instead of upholding the laws of God, they uphold the laws of man. Instead of upholding the principles of God's Word, lumabas dyan yung traditions and doctrines. So, mauray ka sa, adun ti akti debate, no, may implement ba ti death penalty or saan? O, sino ka na kasi supportive ti death penalty? Biblically speaking, yes. Tinanong yan sa akin. 13 pastors yung tinanong. 12 said, no. I was the only one who said yes. I bring up the supporting verses. Ano sabi pa rito? Verse 22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Actually, the two Raka and fool are just the same, but you insist on it. Yan, hindi kahit na nasa ulo nila. And whosoever is angry shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. So as we move on, we are going to understand, sino dahil ito'y brother? Brother. O pastor, brother na rin, hindi sister. Mostly sa church, yung mga nagpapangaway-pangaway, sister yan. Dahil tayo problema, hindi may isa na simbahan. What church is that? The problem between Chloe and yung isang adult lady. Kaya sinulat niya yung epistle na yun to address that kind of behavior among churchgoers na mostly composed iti bababae niya simbahan, and they are quarreling with each other. And in another church, which we were attending this morning, nagliganda ni Paul nga kasaba, nagliganda dagiti mga disciples nga nagkasaba, nagliganda ni Apollos nga kasaba. Nagkarakin niya may mayat ni Jai. Di bigan to say that.
Now, church diyan, the church of the Lord. Kasi kita ano ka dito klase na dito na namati hindi na ano na. They have all the ingredients of what the type of churches we have today. We're just saying like that. And yet we are not learning. Mga pa yung nagsukat na ganda na Jesus. And in verse 23, therefore, if thou bring thy gift to the altar, there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave thy gifts before the altar in good way before. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. So dito sa New Testament, meron ng prison. Tama ba? Because that has been the principle ng mga empires, the human empires. At ito sinasabi para ma-avoid mo yung prison, that yung kung dyan nga, reconcile to them first. And then verily I say to you, thou shalt by no means come out thence until thou hast paid the uttermost farthing. At nasawan, hingga na mabayad ang iti amin nga nakautanan sa mundo may baga nga dahil iti peacefulness in ka. And let us look. See? Traditions can be beautiful and appropriate, but it can also be changed into a rigid rules and doctrines that seem holy and divine. So ano ang maganda at pangit sa isang tradition? O sa isang doktrina? At dito ay doctrine about murder, doctrine about offering, and doctrine about peace and reconciliation, attacked by the Lord Jesus Christ in verse 1 to verse 26. So tingnan ngayon natin. At dito dahil example tayo. It can be changed into rigid rules and doctrines that seem holy and divine. It can appear to be beautiful, it can appear to be appropriate. Pero there are certain traditions and there are certain doctrines na maganda lang sa isang lugar pero hindi applicable sa ibang lugar. Naintindihan natin? Kasano tayo mga mamuhan diyan? Nabasahan nyo dyan Hebrew Acts. Diba? In the trial of Apostle Paul, anyati ko na ni Pontius Pilate. Anyati ko na ni Pontius Pilate niya na, this man is not guilty to die. Tama ba? Yung gato, pinili na nga mapanjerong. Let Rome judge it. Base dyan nung ng ebidensya para pinapusol Paul, he is to be set free. Nang daputa pinili ni Apostle Paul to go towards iapil na dyan kaso ng Jerome. But Jerome, dyan nga na tayo sunay. The first trial, he was victorious. But the second trial, no. Agad there are certain principles that can be applied na hanya-akseptaran din sa lugar. That is what is the good and bad iti may sana the doctrines or tradition. Yung adamat iti mas pangpangit pa nga bunga na dito eh. Nung dagito'y dapat may baga nga holy and divine. Example tayo dito, Holy Week. Holy Friday. Good Friday ba tawag yan? Good Friday. Holy Thursday pala yun, ano? Mahundi ka naman niya, ano, mahundi yan. Mahundi Thursday. Good Friday, Black Saturday, Easter Sunday. Actually, dito lang ang Holy Week. Ano iti ipapastor na handa nga mo nga. Actually, yung ano nga natay ni Kristo. Handa nga amo dyan, Sabbath day. We start that. Kasi Sabbath kay Bagbagana is not the Sunday Sabbath. It is the Saturday Sabbath or the 7th day Sabbath.
or it is the Passover Sabbath. So dagiti daga kagahin pagkapsan ng taga-dadoy, itatakat magkikita dagiti dalalakay nga pastor, at dagiti pupusta nga kasi dahil ti analysis na, yung mga kunak na. Namuna kami pa yung nang-analyze dito yung dagiti dalalakay. So kita niyo kung dito, Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday, Easter Sunday. Pinagdalo tatakata kayo nag-celebrate iti Easter Sunday. Ato pa ikataka di mag-edition iti Easter. Have you researched the meaning of Easter? I-research yung gawin tapos makita yung ay na we are practicing also these things unknowingly similar the way the unbelievers do. Resurrection dapat yan eh. Pero pinalitan nila ng Easter. I-research yun kasi pinag-aralan na natin itong Easter. Ano ibig sabihin niya? It's a religious term. Ano ibig sabihin niya? And then November 1, Halloween. Abog. Diba, November 1 ka? Muraga, panang pusikat at i-define mo man noon yan. And then we have the most popular, December 25. Oh. So nga iti naramin iti religious people dito eh. They made it as a rigid rule in doctrines and declared it to be holy and divine. But we cannot find any biblical support. Ije camping lain nga dahil biblical na tayo kahit na mag-enjoy. Maraming nagka-camping yan kapatid, hindi nila alam kung ano yung camping. Yun ay Feast of Tabernacle yun. Feast of Booths. Alam nila, camping daw, camping, basta lang camping. Hindi do it. In the terms na ginagawa ng mga nagka-camp, ginagawa ng mga nagre-retreat, di ba? Ganyan term na retreat. Mapanday di may isang hotel, may isang resort. Ano ba talaga yung camping? Pinag-aralan na rin natin yan at yun ang sinusunod natin. So kita nyo dito, traditions can be beautiful and appropriate but can all be changed into rigid rules and doctrines that seem holy and divine. Let us always refer to the scripture. In verses 21 to 48, Jesus is not stating the following. Ito, makinig kayo dito. Kasi pwede ito baguhin ng sino mang nagtuturo. Jesus is not stating the following. Kada ito dahil tirong-rumwar na generalization. We know, I therefore conclude, iti kaduan na Bible teachers. By just picking up a verse or one or two. Extending the meaning to something different. Jesus did not change the meaning to something different. Hindi niya pinalitan yung murder to something different. But he explained what murder is all about. Mawatan tayo. He did not contradict the first 5 books. He did not criticize the way that Jesus people understand. Pati kapananutan na ito na Udyugan ko, they are very proud. Proud na apayaya. Kay suda lang iti tao. Na nagiat sa uwan niya ako Diyos among all the groups of people in the world. Hana sino katanggay, that is actually a privilege. Isu nga, iladawa na dahil ito isang mga damang. Doon niya, di dapat nga ramidan ka na behavior, iti may nga pinili niya ang Diyos. Nga sadli tatakapsat, hanggang ito yung hanggang iso di popular apa yan, because as long as you are a born-again believers,
Kaya hamon ang niya dali para ti Israel, para nilang kinyata di, kada tayo ba hantay mga Israelite, hantay mga Hudyo, so sakalin natin para kinyata yun. Very popular dito nga teaching. But there is no other teaching given by God that is totally distinct between the church and the Jewish people. All the commands and teaching in the Bible were given to the Jewish people, to the Israelites. There is no command given to the Gentile churches. Or meron kayong nakita? Anong command ang naibigay sa Gentile church? Sige man. Meron ba? Meron, pastor. Go ye into all the world and touch all nations. Oy, naibigay yan sa Jerusalem church. The Great Commission was given to the first church. It was not given to the church at Antioch. Kaya nagkaroon na Antioch, nagkaroon ng Corinth, Church at Corinth, nagkaroon ng church sa iba-iba kasi yun ang command sa mga unang bigro dyan sa Jerusalem church. Okay. He did not add or modify rules. Bear this in mind, the four principles. He did not state the following. The spirit of the law and the spirit of God's worshipper must work together. Is the purpose in the essence of the law. Iso nga dito itimay sa kadagay the kingdom now theologians iso dito iti para kanya da magigay gospel pero para kanya kaani para kanya kunakan because we base it in the Bible para sa Biblia it's not tagutan tayo iti kingdom now hanggang mamati ti church. Amen. So, they believe in one universal. Pero kung titingnan natin, the church is local, but part of one universal. Maintindihan natin. Ada the church in different localities, but all throughout, they are all church. That the head is Christ. So, jay gusto kakapsan, han nga jay, han may sa tayo amin. Iso nga uray, at dakay di sabali nga simbahan, may sa tayo amin. As jay di prinsipyo, di kaduwang kada kayo nga saan nga mangbasbasa iti Biblia na iso nga no, awan tayo dito yung simbahan tayo, kinumpormiti pa agatindaran nyo, kurang lang nga agatindar kayo iti Mormons. So okay ka na kayo, mapanagatin iti Beatles. Nga ba eh? Ano mga simbahan? Because you do not know the principle of the locality and the universality of the Church of the Lord Jesus Christ. Hindi lahat nagsasabi, sabi nga eh, ng salita ng Panginoon ay iglesia niya. So the Spirit of the Lord and the Spirit of God's worshiper must work together. And that is the very purpose of the laws. No apay nga ada jay kingdom, the king, di ba sabi ko sa inyo, having dominion. Ada iti rules, laws, instruction, commands. Nyapay. Ada iti rules, command, instruction, nga magapo iti authority. Who's the authority? The king. Nga dapat surutan dyan tatao under his dominion. Isi ka, ibagbagam nga New Testament believer ka, and there is no law or law para kin ka, you do not have the spirit of the law and the spirit of God worshiping together. Sabi nga dito eh, working together eh. Iso nga dito yung kakabsat, apay may papasnan mo nga umay nga dayaw because you are bounded by this rules and instruction ni Apo Diyos. Amen? Nga hindi pa nagdayaw, inaalat na dito yung Old Testament,
Isuda iti mag-define iti trabaho, iti everyday urete trabaho da, tapno aday iti maidanon da kini Apo Diyos, tapno ag-worship da kini Apo Diyos, nga saan da nga may sanga, agpalpalama, di ba? Kung ano, you have to work with your own hand. You have to mabalin nga lazy. Mawagan tayo. Kung may sa ka nga lazy, ano nga iti maidanon mo? Lumapang ka agdayaw kini Apo Diyos. Even ni Jay, panagtrabaho na, panagtarong na, panagtarangan na, it's all revolves sa panag-worship kini Apo Diyos. Isu nga kasjay tayo kuma, alayan tayo dito nga prinsipyo, apa yung panag-worship kini Apo Diyos is very important because that is the essence of the law. We are bounded by that. Nga lumapang tayo dayo kini Apo Diyos, nakasagana tayo, adit akong malada-ladaw, adit akong nakasasaa, adit akong mantumputumel. Anong tiyak tumtum eh? Ano yan, ikaligan tiyak tumtum eh? Jangan. Sleepy. Umay ka dito, dapat naka-alert ka. Apa ya? Angari, kaya itong pasangsakong. Hangan ni Pastor, tumay yung sabaton nito jay sasaon niya Apo Diyos, tumay tayo makita nito And when we read and study the Word of God, it is the King giving us His instruction and His commands. Amen. Umay tayo dito, ito yung nakasagana. Kanahin tayo jay siyar, katang yan sa amin siyar dito. Tapos siyar ko jay balbalayo sa akin tumay. Karasubli kayo dyan. You are not paying attention. So ano nga expectaran tayo? Did we honor the King? Or do you just honor yourself? So ano kada tayo dito may bagbaga nga, we come to honor God, but in fact, the way we prepare, we already dishonor Him. There is no discipline. Hindi pwedeng mag-adjust yung salita ng Diyos para sa atin. Tayo ang mag-adjust sa kanyang salita. Amen! Mga ganun yan. Tayo ti ag-adjust kesa sa unya po Diyos. Saan nga dyan sa unya po Diyos? Ti ag-adjust para ka tayo. Anya di ka na nasawad. Ura niya ti aramidam. Do you consider it as worship? Worship yan para sa iyo. Hindi po. Meron pong wagas kung paano mag-worship sa Panginoon. Meron pong wagas na paraan at prinsipyo o kaya steps o kaya instruction paano tayo makapag-worship sa Kanya. At yun dapat ang sinusunod natin. Maawatan tayo. Mantigol kahit nga maadap na dito, hindi mo kahit yung maawatan eh. Because we are drowning in our own doctrines. Illustration. We all can keep from murder. But can we keep from anger? Anong sinabi pag we all can keep from murder? Pwede natin maiwasan mag-murder. Tama? We can avoid committing murder. Amen? Amen? Pero, can we keep from anger? We can avoid murder, but can we avoid getting angry? Sino sa inyong magsabi, Pastor, sa buhay ko, hindi pa ako na kailangan nagalit sino sa akin. Kapag hindi daw, Big, sino katagatisan niya nagungot? Sika? Grabe ka ba ito, agungot? Tarutang, parang ba yan, agungot ka eh. Hindi surface, kasi natin tilingguhay na dito. Tarupang, wala na dyan. Gwapo ka lang, diba si Diyo siya? Wala na, delikado ka. Amin tayo, kahit naman sa ulang kakapsat, nabigaan nila ito eh. In our own personal definition, alam natin, kaya natin iwasan yung murder. We are not guilty of murder. Pero kung titingnan natin, in-expound na ito ng Panginoong Kristo eh. How about angry, getting angry? Ngayon, wala naman yan. Ano ngayon ang mas mahirap? Yung command sa Old Testament o
O itong command sa New Testament? Kasi sabi niya, guilty kayo sa judgment, mag-judge kayo kaagad. Yan. Anong punishment sa murder sa Old Testament? Kamatayan, di ba? Anong punishment sa murder sa New Testament? Hellfire. Pwede ka palang mapunta ka agad sa impyerno. Hindi natin alam ito. Ngayon lang natin malalaman kung merong angry or hatred, anger sa atin. So ngayon, anyati angry, anyati anger kada tayo. Kasi sabi kasi dito, which in my study, unang tidak yung mga inayon ka lang kano dito yung without a cause. In my own research, andyan yan. Kasi sa Old Testament, i-define na ijay, no, anya iti murder kung saan nga murder. Okay? Iti murder, premeditated killing. Pinagplanuan in gagara. Iti pinmatay, ano nga in gagara, aksidente, di ba kunana? And dating gagam nga sabong. Pat lang nga kunana nga natinag mo. And then natamaan niya tao, ba't natay? You are not guilty. And the kastamya tapos tumaray ka, masakol nga mapantay, jay refuse, di ba? City refuse, and habang aday jay high priest, bino jay priest, you are free. But you will just stay within the bounds of the temple. Yun ang safety mo, yun ang refuge mo. At pag namatay yung priest doon, makinig kayo kasi ito yung sa Old Testament, maintindihan mo lang yung statement ni Kristo diyan kung alam mo yung Old Testament. Nung natay kay high priest nga diya yun, or jay priest nga dahil jay refuge chamber, you are set free. Kung dagay tao nga nakapukaw, iti maysa nga natay, handa ka nga mabalin nga, balsan. Kano aramin yung dati jay, they are also guilty of murder. So i-explain na jay cause. Nawa na tayo. No, anya iti anger kan hatred. Hanga jay, mas asal ka lang jay tao kaputa, hanga pagpadat pukis yun. Mas asal ka lang jay tao kaputa, nalawlawat kitong nanamsika. Mas asal ka lang jay tao kaputa, hanga masusuportaran jay ibagbagam. Actually, dito church tayo. Naasar ako sa mga membro na hindi sumusuporta sa activity ng church. Ano ba ang activity natin? It should be found in the Bible. Pero ngayon titingnan natin kung paano nagsisimula yung anger. Hanggang bigla nito eh. Anger is actually, sabi dito, we all get from murder, but can we get from anger? And the answer is a resounding no, right? Right? Bakit kaya itong sinabi ng Panginoong Kristo? Kasi sa mga religious people, ang akala nila, hindi na sila, wala na silang kasalanan because they are obeying the law. Naintindihan natin, wala silang pinatay. Di ba yun ang sinabi ng isang young man? I keep the law. Sabi ng isang young rich fellow, sinunod ko lahat, pero kung titingnan natin, ano sabi ito? May hatred eh. Resentment and hate. Anger is the wellspring of murder. Yan pala nagsisimula, tumangna kayo maduma. Jay lunod, rurut, gura. Dita nga agrugi iti kaso iti murder. Nawatan tayo. Sa balya, the definition iti kurti iti murder. Tagdata iti agbayad iti tao tapno mapagpumatay, right? And then awan mat iti gura na dito nga hinayranda nga killer wino hitman. Basta na lang pinatay yung may isang tao. So iti is established iti kurti kata sino iti nang ited iti biling nga mapan na patayon.
hanya salungan na grugi deta. So that established the conflict. Kung tidak dumang Korea, certain that giant is sold kung ada ng sibigyan pa ng the original ng murderer na nagplano. So kita ang dalata. It is the wellspring of murder. Kahit na sa mga wellspring of book. So dito iti mang-fit, iti may isang tao, tapno at commit ka, iti murder, anger. Okay. Conformity, ang kaya i-kuwada sa mapantayo nga dito that series of commandments nga i-expound ni Jesus Cristo. Conformity is not Jesus' standard. Anyat standard ni Jesus Cristo, perfection. Kada kayo nga nga kayat iti perfection because you are against iti legal. Di ko natin gamit iti perfection is legalism. Kapag dati iti grasya, awan iti legal tata, awan iti perfection tata, we are all under grace, totoo yan, pero lahat ng nasa grasya ng Panginoon, they ought to seek perfection. Anong sabi ng Panginoon? Be holy for I am holy. Be perfect for I am perfect. Well, believer ka ba? Saved ka ba? Yun ang katanungan na sasagutin ng bawat isa sa atin. What is perfection? Remember that in the eyes of the people of the crowd that gathered and followed Jesus in the mount, si Jesus Cristo, hindi siya pa ang Messiah. They followed Him because they heard a news. Ano yung news? Ano yung balita? Anya di daman? Ada iti tsadik! Ayaw, di pinabaybayag, iti tawon. Ada iti tsadik. So nakita na dito kumakin ni John the Baptist, yung ni John the Baptist, he did not perform any healing. John the Baptist did not perform any miracle. All throughout, ispitaro na ni John the Baptist nga one of the charity. Ano kaya yan? He is a preacher of righteousness that can only come through repentance. Yan si John the Baptist. Pero itong si Cristo, nung siya ay andyan na, He performs healing, He performs miracle, and He preaches also repentance. Ang tingin ng mga tao, ito na! Ang datoy, kasi nakalagay na dagdag prophets in the old time that can perform miracles. That they call them tzadik. Ano yan? Miracle man. Kaya nga sa mga tzadik. Can perform miracles. So at dada dyan, kaputa ti panag, ti damag nga amuda, iti ti papanan na ito nga tzadik, iso nga sinurot na iso na. Kung kitanan nyo, ti paka-istoryana nita, kakaisip kong kapsat, ang yan ti kunana, nagadayo, ti pinagnada, at kunan ni Kristo, di ba? Ijay feeding of the 4,000 in the 5,000, matay da kita, maulaw da dyan dalan, at sublida nga handa nga mangan. Tama ba? Mula-mula kayo. Baka di pagkarong ito yun, dapat lang iso na J-Pitch, kat hindi ko lang nagada-dagatataw-hanin, magdayo iso na eh. And the people followed him, these people. Ito yung background na data. That Jesus is a tzaddik or a miracle healing man. Jesus had not yet revealed the fullness of His identity. In one of their fellowship with His disciples, anong sabi niya? What do you think the people say I am? Tama ba? Nagbasa ba kayo ng Bible ninyo? Dipindi siya answer na gito nga disciples na uray sa mga kuna. Do si diya disipulo na, do si mo diya answer na na-receive na. Some say that you're like this, some say that you're like this. Nung ni Peter, nakati ko na ni Peter. Nakati ko na ni Peter. Nakati ko na ni Peter, ni Jesucristo. Hiling-hiling ka, yung makatutulog ka eh. Nakati ko na ni Peter, siya. Nakati ko na ni siya. Nakati ko na ni Peter. Makagdagdagan ka eh. Si Kagor dito kapay ito duduk kaya tinikot mo, apay manapit, tumagos, apay hindi si Balbang ka, tatlo, kulang na ni Lakay Magdirong, dito duduk.
Ano di ba natin, Peter? Ha? You are not listening eh. Your mind is flying somewhere else. Ay, natin panunod mo. That is about this. Ano di ba natin, Peter? Who do you think the people say I am? Di ba? Anong sabi ni Peter? Ay, sus. In-dramatize sila ito eh. Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ba yung Christ? Thou art the Messiah. There's only one Messiah. Hindi niya sinabi, thou art one of the Christ. May maraming mga baptist na hindi alam, ang akala nila, Jesus Christ, Jesus is the name, and Christ is the family name. Kung mga bisusurang nila, ganyan kayo dito, yung mga tumutubo ka ganyan mo eh. Sige. Nangarami mo therapy. Hindi ko na ni Peter. Ako. Hindi ko na ni Peter. Hindi ko na ni Peter, kay Jesus Cristo. Ayan. Tumakder ka. Tumakder. Ayan din baga na. Ilan yung uray, bagbagak lagaw diyan na. Agasan ba, ito kaspiti, estudyante, tatan. Kahit sinasabi mo na yung sagot, they're still looking for another answer. Ano, it only proves to us na ganyan din yung klase ng mga taong kaharap ng Panginoong Kristo. So, ano sabi niya ako? Ano, kita ni Benji. Benji is not the answer. Yan. Tumakder ka na. Nakuna na ni Peter, Jesus Christ, nilamdamagan na. Ano yung pagkalog yung ibagbagan kita tao siya, sino ka? Kung ano yung Jesus Christ, paligalan din siya na. Ano yung sumpat ni Peter? Yan sumpat na. Katakder na. Ganang mapas na yung lesson. Ano yung sumpat na? Sige, Mara, nagdilig ka. Ako, kaya di ka naman ko yan, Mara eh. O, sige, Kisiya, din sukat ni Peter. Yan. Oo, wala yung pastor. Dawag na Christ pastor, wala yung pastor. Kasi bang translation yun? Yan, din sukat na. Titignan kayo kami, nag-focus kayo kasi hindi kasal di makahadal, nagtugawan. Privilegyo kayo na may susunod na kayo kada kayo, hindi kayo kumiyakasan kayo. Nakarami kang ganyan lesson video, may print out pa na ito, may bayad na iti printing press. Kung kita mo, subli-subli dyan lessons me. And each and every believer is actually to build in the word of God. Jesus is building a case. Makinig kayo dito. Ito na ang rason. Jesus is actually building a case for the need of salvation by grace. Kasi sabi niya, pambira, hindi kami murderer. Sabi ng mga tao eh. Sa isip-isipin ng mga tao, hindi kami murderer. Hindi kami adulterer. Hindi kami covetous. Pero sabi ng Panginoong Kristo, kung may hatred at anger sa'yo, thou hast committed murder. If you lust, thou hast committed adultery. Then he could say that he is righteous. Then everybody is guilty before God. They are in need of salvation by grace. Iyon ang tinutukan dyan. Na sana'y malaman ng bawat isa sa atin. Huwag natin baliwalaan ng mayan na binabaliwala ng ibang nagtuturo. Kaya kahit isa kang Kristiyano, pwede kang maging adulterer, pwede kang maging bitos, pwede mag-isang murderer. It's building a case that we need to be saved. And nobody can save
but by grace alone. Ano yung grasya? Na siya mismo ang magbibigay. Siya mismo ang gagawa. Si Kristo mismo. Fulfill the law. Yung nire-require sa Old Testament, siya mismo ang mag-fulfill dyan. Ano kailangan dyan? Unblemished sacrifice. A perfect sacrifice. Sino ang perfecto ngayon sa inyo? Yun ang bali tinatanong ng Panginoong Kristo, kaya wala. Kasi dito, what to do when anger is at work? Nung sabi niya, pag nagsisimula na yung pagkaasar mo, pag nagsisimula na yung kung nanti psychologist nga, dangay titatawag ako, hanggang na maipakita, itiungad na. You cannot say in their face. Pero sila pala yung serial killer. Sovieti ka magputan. Yung na-appear na mabait sa harapan, hindi nagagalit, hindi nasisisigaw, hindi ka pinapagalitan, pero sila pala yung mga rapist. Maraming pastor na ganyan. Alam mo, sigaw-sigaw dyan, paganyan-ganyan, sila pala yung may tinatagong mga kalansay sa kanilang mga doors. One way after the other, they are falling. Why? Because God wants to show us that's only by knowing His Word. We study His Word. Only His Word can make anyone among us be holy and perfect in His sight. Hindi po doktrina. It is the Word of God. Gusto mo maging successful? Obey the Word of God. Ano sabi niya? Both the offended and the offender are obligated to seek reconciliation. Both the offended and the offender. Kung sa korte, both the plaintiff and the accused. Kung ang tali kumanda nga, ariglo. Kung sa bali di ariglo, iti kaso. Hindi ariglo, iti kaso. Ang kangag, pero mo, tabayad ako, di penalty. Kasi, nung iti sangwanan niya, yung saan, we must talk together and agree, reconcile. And mind you, saying sorry, pero andyan pa rin yung pagkaasar mo is not sorry at all. Panalakaran yung mga ibaga, sorry. Di ba? Napapakinggan natin dyan. Nagsusorry-sorry ka dito sa harapan yung iba eh. Sorry church, pero anong ginagawa? Iba yung ginagawa. Pag nag-sorry ka, accept yung repercussions. Ganun ang manalangin yung mga propeta ng Panginoong Kristo. Ang sabi nila, ikaw ang Diyos na manlilikha, ikaw ang Diyos ang totoo, ikaw ang Diyos na buhay. At sabi nila, nakasalang kami sa iyo. At anuman ang ipata mo sa amin bilang kabayaran ng aming kasalanan, tinatanggap namin, Panginoon. Bigyan mo lang kami ng tsansa na hindi kami mamamatay sa mga parusahang ibibigay. Yan yung kanilang mga panalangin. Pero yung panalangin ng mga believers ngayon, patawarin mo ko, Panginoon. Sorry po. Pero pagkatapos niyan, bumabalik ulit. Kasi hindi nila alam yung repercussions ng kanilang action eh. Bawat kasalanan natin ginagawa, mayroon at mayroong epekto yan, mayroong kabayaran yan. Ang kapatawaran na ibinigay ng Panginoong Kristo, yung assurance ng ating kaligtasan. Pero yung bayad ng ating kasalanan na pinaggagawa natin after we believe, we will suffer for it. Kung kaya ko lang balik ng unfaithful, sasabihin ko sa mga nagbubuhay-buhay dito ng unfaithful, magkakaroon ka ng unfaithful na pamilya. Ang masakit dyan, kung matulad ka kay Hosea, kayong mga men, gusto nyo matulad kay Hosea? Pag kayo na unfaithful pa rin kayo?
Kayo mga babae, maging unfaithful kayo, mapapangasawa mo si Solomon. Ay, pambira po ang yaman nun. Yan, kasi mukha kang pera, yung yaman yung nakikita mo. Ayun, yung sa'yo, di ba pumunta si Solomon sa campsite kahapon? Permit nila sa kalan, nagtulagtoy. Surut-surut ni Solomon ni Myra. Be careful kayo, sino si Solomon? Womanizer. Sino si Hosea? Very faithful from God. Pero ginamit siya ng Panginoon na illustration. Anong napangasawa niya? Ako. Subukan nyo maging unfaithful sa Panginoon. Makikita ninyo. Sasabihin ko sa inyo, you will remember this lesson, you will remember this message. Meron at meron na repercussion dyan. Huwag nyo sabihin na, pag nanalay ka, naging sorry ka lang sa Panginoon, nawala na yung hindi. Pag nagsabi tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, bumabalik yung fellowship natin sa Kanya. Pero yung bayad, resulta at epekto ng mga kalukuhan natin, we will reap its consequence. Kaya masabi niya, be perfect, be holy. Paano natin magagawa yan? By learning His words. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang hingin ko sa Panginoon, kung meron kang kalukuhan dati, hingin mo yung kanyang mercy. Nakita natin yan sa Bible. Ano yung mercy na binigay niya sa mga hari ito? Hindi nyo malaranasan yung judgment ko. Ang makakaranas dyan yung mga anak niya. Pero gusto mo ba na yung anak mong maghirap sa kasalanan na ikaw ang gumawa? Di ba napaka-unfair yun? Di ba yun, yan isa, unfair si Panginoon? Hindi siya unfair. Binala niya ang mga tao ito. Yung magiging consequence ng kanilang kasalanan. Pero hindi sila nakinig! Is he unfair? No, he's not unfair. He's always a righteous and a holy God. Especially parang sa atin dito na lalamya-lamya sa kanyang pananampalataya. Anong magiging bunga niyan? Yung mga anak ko, lalamya-lamya din. Baka darating pa. Anong sabi niya? Sabi ng Panginoon, at hindi dito, you will see it in your eyes. Yung circumstances o kaya yung repercussions ng iyong mga action, yun ang napakasakit. Ngayon ang nangyari kay Eli, yung dinidescribe sa kanya nung isang nagdala ng balita kung paano namatay yung kanyang anak, pambihira. Kung paano namatay si Saul, kung paano natalo sa digmaan yung mga Israelite. You can just imagine, naisip ko, ano kaya ninisip ni Eli? Why? Because he was not serious in serving God. Yung kanyang anak, binigyan niya ng value kisa sa salita ng Panginoon. Ang dami sa atin dito, you value your family so much but you do not value God in you. Does not say which party is at fault. Verse 24 to 25 to 26, hindi yan hinanap ng Panginoon kung sino yung at fault. Basta sinabi niya, mayroong offended at mayroong offender. Hindi na mahalaga kung ikaw ang offended, hindi na mahalaga kung ikaw yung offender, we need to reconcile. Yun ang requirement niya. Doon sabi niya, huwag mong iwanan yung offering mo sa altar. Bumalik ka muna. Kausapin mo yung tao. Kaya nga dito yung kakapsat, that is what we call preparation in worship. You have fully prepared yung requirement yan. Kaya kahit gaano man kahirap yung buhay mo, pag nagbigay ka ng offering dito, bakit hindi nangyayari yan sa atin? Bakit yung offering mo hindi bumabalik sa iyo ng 100-fold, 50-fold, or 10-fold? Bakit hindi yan nangyayari? Because something is not right in the way we offer our offering to God. Walang reconciliation. Wala yung requirement eh. Pwede kayang mali ang Panginoon na sinasabi niya, pag binigyan mo yung para sa akin, I will bless you. Bakit hindi nangyayari yung blessing sa atin? Because somewhere along the line, hindi natin sinunod yung requirements niya. Anger brings lack of peace and therefore the need for reconciliation. Tama ba yan?
Ano yung lack of peace? Yung term nyo dyan ngayon, nai-stress ako. Stress. In engineering layman's term, it is a force applied to a certain structure that will cause deformation, and if later on it cannot hold that stress, it will cause failure and breakdown. Pag nasubrahan yung stress sa'yo, ika ka nga at migraine. Ika ka nga, mapukaw-pukaw ng chairs. Ika ka nga, in other term, short term, ika ka nga at mauyog. Gaputi stress. But if there is reconciliation, there is peace, and therefore, walang stress sa buhay. Amen. Reconciliation between fellows must be sought before God, before asking God for forgiveness. Dapat dali sa atin yung humingi ng forgiveness, but we are not following the guidelines in obtaining forgiveness. That is in relation to worship. Hindi yung in relation to repentance and receiving salvation. Hindi po yun. Iba po yun because it's all by grace. Intindihan natin? Pastor, nung ay napanak, may reconcile ka, handa nga kaya. Ano sabi ng Bible? Wala sa iyong problema. Nasa taong yun. Di ba? And in doing so, ano sabi niya? You had heaped a coal of fire in that person's head. Ano tika ng asawa niya? By ang aramid na dyan kay kayat na yung kunati sa on niya po Diyos, si siyasan ng agto, si coal of fire. Dati coal of fire. Dati coal of fire. Ice bucket, pastor. Nang aagto si apoy sa tuktok na. Dahil tikayat ng asawa, isumakaнаyon, there is no peace. Kanayon nga mariribukan, kanayon nga problemado. Why? Because that person does not want reconciliation. Sa red commandment, sa directive about sexual behavior. Ito na, patindi. Much of Christianity disavows this because they had disavowed the Old Testament. Church leaders disavow this. Pastors disavow this. Why? Because they are guilty of it. Imagine yung ilang taon na naging pastor, 40 years, 30 years, 20 years. Hindi pa rin sila tumigil. Ano sabi ng Bible? Be careful because your sin shall find you out. And when their sin found them out, anong sabi nila? They are the victim. Biktima lang kami ng paninira, pastor. Yung pala, tinago mo yung kasalanan na yan ng ilang taon. Hindi lang pala yung misis mo ang mahal mo, meron ka pala ibang mahal. Parang ganyan, pastor ah. Hindi nyo ba alam? Ay, anong tinuturo? Hindi natin tinuturo. Ayaw na lang ituro ito kasi nakakatakot eh. Pero dito, we are going to understand, we are going to learn them. Amen? Para malaman nyo kung gaano kasagrado ang pulpito ng Panginoon. Hindi lahat ng nakapa-fellowship ninyo, hindi lahat ng mga kapatiran nyo at kakilala nyo na sumasamba sa Bible Baptist Church at may mga Baptist pastor sila, hindi lahat niya tinuturo ito. Sinakatakutan na nila ang lesson ng mga ito, inaapoy nila. Adultery only has meaning within the context of marriage. Alam niyo ba yun? Can you be guilty of adultery? Ikaw? Can you be guilty of adultery? Abong ilo. Bira sumisikat na yung pangalan mo ng bunga. Can you be guilty? Pwede ka
ka maging guilty kaya ng adultery? Ilog? Pambili ka mo pinakamagaling dito. Ano? Yan yung place on the school. Ano? Can anyone among the single individual be guilty of adultery? Yes. Pag sila'y nakisama sa isang lalaki may asawa. Naintindihan ninyo? Paano yung misis? Ito siya. May asawa ka na nga eh. Isu nga kung unang kada kayo, kita niyo. Apay nga dahil nagtulong mga young people, ladies tayo dito, inaawad lang nga bigla. Tintultulok na nga dyan, style na nga. Pasulpot-sulpot kung paapos-apos. Kanya din nangyari kinyada. He fell in adulterous relationship. Hindi babayin ka, hanggang nga pakipakita dito yung simbahan. Di nga, di mo nga na, iso nga na tayo ngayang people dito eh. Maging matatag kayo. Ladies and men. Ano nga kuna nga, sobra niya church? Ano nga sobra niya church? Actually, kurang pa ito eh. Nung kitaan ka ito simbahan niya po, Diyos, gravity! Speak to na. Ano nga kuna nga, sobra na ito nga simbahan. Ngayon, isang di magbagan na kita tatawang ang pinmanaw dito, they left us because they are not of us. Yan you think? Bakit? Ano ba ang sinakripisyo mo para sa Diyos, sa simbahan ito? Sige ba? Nalansap ka ba? Napako? Di ba nakita nyo yung pinakita sa social media recently? Binaot na dyan nakalansad yung cross. Bimabada ito. Hindi mo yung book na din. Ang bawang tingnan. Hindi tinulungan na dyan magbubuk niya. Nangalay sulat ni Pangor. Pangura na lang ito na matapang. Matagin nyo kung gano'n yung Panginoong Kristo. Pagkatapos pinangamalin ninyo yung pagsamba sa Kanya. Hindi natin pinaghahandaan. Hindi natin pinagpipray. Pumupunta tayo dito sa simbahan, lalabas tayo, walang nalalaman. Hindi kayo nakikinig, hindi kayo nagtitig notes. Only in marriage a union occurs. There is no union pag walang marriage. Kaya kayong mga dalaga at mga binata, love your bodies. Yung sabi ng Bible, present them as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kung maniniwala sa bula-bula ng mga lalaki dyan, problema gabi kada kayo mga babae, mahilig kayo ti cute, mahilig kayo ti guwapo, mahilig kayo ti amoy yung ti Diablo. He does not appear to be ugly, he appears to be clean, he appears to be beautiful and guwapo. He will visit you with flowers in his hand. He will visit you with coat and tie. Urasan nga sikit, ang kapin na sikit, ang tukasla na Koreano, ang sila dyan, favorito yung andubila. Ang sila nagagot, iba babae ka ta. Uy, cute, sikit. Ikalukuan, ganyan din sila misis noon, nung dalaga sila eh. Bilog na kano ni Tall Dark. Kung hanapin mo, Diablo ang hinahanap ninyo pag ganyan. Preserve your bodies, reserve that for the marriage. Amen! Sabi ng Panginoon, believers are currently in a state of betrothal to Christ. Pag-aralan natin yung betrothal. Paano dati yung betroth sa Panginoon? In salvation. Reinforced by baptism. Betroth means you are already wed. Napirmahan na yung papel. Hinihintay na lang yung pagdating ng groom. We are waiting for the coming of the groom. Pero baliktad.
Most people are waiting for the coming of the bride. Tama ba? So, di kasaran ka, di bride, di mo right. Sino kada kayo? Ay, I'm yet to perform a biblical wedding. Oh, pag kinasal si Myra, siya ang maghihintay. At yung groom ang magmamarch. Riding in a horse. Oh. Pagkata mo si Myra, may hawak-hawak siya na lips naman din. Sana. Kasama niya sina Susan, Lurie, sina Yasmin, yeah! Pero sasabihin na, sana all. Kasi yun talaga yung Bible. We are all betrothed unto Christ in salvation and we are just awaiting for the coming groom. The culmination of marriage. Amen! All throughout the Bible, from Genesis to Revelation, yan ang sinasabi dyan. Kaya, anong ginagawa ng bride? You and me are considered bride. We must maintain this body pure and unblemished, presentable for the groom. Pag ikaw ay hindi naging presentable, ano yung accusation mo? Adulterer tayo sa Panginoon. Kaya pag hindi tayo naging faithful sa Kanya, urong-sulong ang pagsamba natin, we are guilty of adultery. Grabe ka po. For believers to come into union with something, pinapahalagan mo yung trabaho mo, pinapahalagan mo yung garden mo, yung tarakan mo, yung family mo, kisa sa Panginoon, adultery. With someone, adultery. Ano ba? Something, someone, somewhere. Kasi maraming Kristiyano na sa kanilang demonada na yun hey, ako hindi kayo ba tayo may suwak? Have you visited the person like that? Hindi na kaya, ayaw niya nakausap kung sino, ayaw niya makita kung sino. Sabi niya, hindi ko makita ko lang, may suwak. Delikado ito, somewhere ang sinaharap. Yan ang tali. Guilty na adultery yun. Walang somewhere po dyan. Anong somewhere natin? Church. Ano yung somewhere natin? Church. Ano yung something natin? Church. Why ito ang iniwan ng Panginoong Kristo? All begins at the mind. From the Jews' perspective, from Jesus' perspective, to last is equivalent to have done the deed. When you are lustful, sinasabi ko ito ba? Because when you put your bodies under subjection, sabi ng Apostle Paul, lust will never come into your mind. And that should be the goal of every man, and the goal of every female in this church. For so many years, I can tell you that I've been in the state of the mind for lust, by mastering, by subjecting, by believing ourselves in the word of God. Mawawala yung lust sa'yo. Intindihan natin? Posible ba ito? Bakit nagkamali ba ang Diyos na sinabi niya yan? Nagbigay ba siya ng exemption? It is very possible. The very reason that you cannot do it because you want to remain in adulterous relationship. If lust is equivalent to have done the deed, so is anger. It is actually an initiator. Amo yung initiator? Iti may sanga dynamite. Iti may sanga explosive. Masapol na ti initiator. Iti initiator no susarunda OBC or electric
denoting cups. So daytoy iti man-initiate. Daytoy iti masindihan, no masindihan daytoy, adda iti certain power factor na daytoy that will set the explosive. Boom! Ano iti initiator? Ito iti trabaho na. But usually iti initiator ko kasi no ti dynamite kastoy. Initiator mas alalan. Kaya i-call na either ordinary or electric. Usually kata electric ti mo susar. But for me, kinyak, I prefer ko lang ti ordinary. So kung naganda project nga, hindi ko kaya ko ti ordinary. Payaya, lesser. Iti aksidente ti ordinary. Adun tata ti fake nga electric gamit tata ti. Maglakan kung kuna dalo maduado iti masaysayang manusan. So ito iti either ditoy or dito yung mga isusap. Masindihan ditoy, mapanidyan, umtok ditoy. So dito iti mag-set dito yung bigger dynamite because awan yung umtok dito yung awan yung plastic up. Hingga na uurang dito to obtain a certain heat. Mga talaga, it will set it to explode. Isulat ni Juan ang talaga na pumudot-pudot. Yung uray no, dalawis din, yung uray mo na babasa na sa ano, at dala ito, it will explode. Kaya tati inisito. And inisito kapsa, iti murder is anger. Inisito, iti adultery is lust. Adultery for marriage, fornication for unmarried. Kaya sabi ng Apostol Paul, you claim you are a believer, but you are living in fornication. Nakakatakot. So mag-ingat tayo. May sabi dito, coveting is a sinful state of mind. It's always gapuiti coveting. The danger of covetousness. As we go on with our lesson, kita nito kausap, as we progress. Because that is the very foundation for us to understand our Messiah and the rest of the churches that was established by the disciples of Christ. Tumakdol tayo, let us pray. Happy Diyos, naman nung